this message came directly from the mouth of Jesus. So this is sabi niya, this is the best sermon preached ever by the best preacher ng buong mundo. Of course, it's Jesus. So that's why I pray and I declare na after this, we will really have assessment sa ating mga buhay and we will apply this word. So, he concluded, tinapos na ito, I'll go to the conclusion, na hindi lang parang basta ma-amaze sa mga tao na, wow, ang galing ni Jesus, grabe siya magsalita. Hindi lang yun ang purpose niya. But he concluded this with leaving them a decision, itong thousand of people na ito, leaving them to a decision whether for them to choose and decide. So kailangan may gawin ka, even sa ating mga preaching, right after you hear the Word of God, any Bible study, any LG, anytime that you hear the Word of God, at the end of that, the Word would like us to do something, di ba? Hindi pwede nakinig ka lang kasi gusto mong pumunta sa church, makita ko yung crush ko, makita ko si kapatid, na-miss ko siya, sa buong kami nila. No, it's not that, but every time that we hear the Word of God, may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Amen ba? Okay, so if you are now ready, so let me read. Can you go to ilang slides lang po? Ay, nasa akin pala, sorry mo. Yan. Ay. Yan. Nasanay kami naman may pumipindot eh. Wala, yan. So let me read. Sabi nito, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Verse 25, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built this house on the sand. And the last verse is, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. So let's all pray. Hallelujah, Father God, ikaw po ang may taas sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat sa umagang ito. We're so excited for this very weekend. Salamat po sa patuloy mong pagsama over the past few days. At ang kalakasan mo lang po at ang pagsama mo, ang lagi namin hinihingi. And as we gather today to hear your word, let this be not an informational but a transformational message who will let us decide and choose to always choose you, Jesus. Lord God, maraming salamat po. I ask for the presence of the Holy Spirit to be in our midst, and apart from you, O God, we are nothing, I am nothing, kaya humihingi lang po ako ng punong biyaya mo na maganas ang kalooban mo today. And Lord, we rebuke any plans of the enemy, walang anumang distraction, walang anumang mga kilos at bulong na hindi galing sa iyo, Panginoon Lord. We do not allow them, and let the move of the Holy Spirit really be manifested in this place. Salamat po, Ama, be blessed and be glorified. In Jesus' name, Amen. Okay, kayo palakpakan natin ng Lord. Mabilis ito. So, kung nakikita natin, para mas maintindihan natin, let me put it in this formula. Yan. At ito lang ang pag-uusapan natin, kung masasabi ko, sermon. So, sabi dito, pag in-interpret ko, di ba, tandaan niyo yung settings. Si Jesus, kausap niya yung mga libo-libong tao, ang dami niyang sinabing teachings. Ano yung mga teachings na sinabi niya? Una, yung being the salt and the light, yung mahalin mo yung kaaway mo, i-bless mo yung mga nagka-persecute sa'yo, and even yung golden rule, love your God, love. So, ang dami. So, napakadaming preaching, napakadaming messages na ibinaba ng Panginoon. Like us, no? Even dito, siguro kung matagal-tagal ka na dito sa Kristiyano, ay napakadami mo na rin preaching at sermon na narinig. But this message, sabi dito, kapag pala nagbuhahayag ng salita ang Panginoon, may dalawang klase ng tao. So yung isa, nakikinig siya to listen or hear, and then, siya ay, siya ay nag-obey. So, one who hears and then obeys ay tinatawag na wise. Sabi ni Jesus, kung sino ang nakinig at kung sino ang umobey or mag-follow sa mga sinabi ko, you are wise. Tanong mo sa sarili mo, Lord, hindi pala, sabihin mo, I am wise. So, kung tanongin, I am wise. I
the Word of God, ikaw daw ay Cool. so walang pool dito. Mga pool lang, mga busog. Pero hindi mga pool sa Tagalog naman. Okay? So let me start. So kung makikita natin, what's the common denominator dito? Una, yung ano yung pareho sa dalawang equation na pinakita ko? Yung tenga. Okay? So ibig sabihin pala, na kung parang isang tao nakikinig. So tayo ngayon, kapag nakikinig ka sa salita ng Diyos o sa mga PS, live group, or whatsoever, hindi pala automatically na ikaw ay wise or hindi automatically na ikaw ay fool. Yeah, see. It will depend on the actions that you will do after you hear the Word of God. So, at the end of this, let's pray that we know and we believe that we will become wise, okay? Now, pangalawang common denominator dito is ano? Ano pa? Up, Yung down. tao? Hindi, magkaiba sila eh. Yung isa, so yung isa is sumunod, yun yung nasa taas, at yung isa ay hindi nagsunod. So, may tendency na ang isang tao kapag nakapakinig ng salita ng Panginoon, naramdaman niyo ba yung pag nasa preaching, yung wow! Praise God! Tapos okay naman parang, ouch, ako yun. Ramdam niyo ba yun? Na parang, ay na, ako yata yung kausap. Ala, tapos pag naman blessing, akin yun. Parang pag nasa loob ka ng church, parang on fire ka na. Oh my God! Tapos iyak ka iyak, lahat na, Pero, the reality is, when you are hearing the Word of God, doon nagsisimula ang Diyos, but the actual will happen right after kang umalis. Or right after marinig mo ang salita. What decision will you make in your life? Di ba? Yun yung simula. Yung sa umpisa, kasi hindi mo makikita kung ikaw ay pag lahat kayo nag-iyakan o nagtawanan, hindi ibig sabihin na okay kayo. Hindi ibig sabihin na lahat kayo ay, fool or wise. But it's just that only between you and the Lord. Paglabas mo rito, when you are alone, when you are outside, when you deal with your own situations in your life, then it will reveal your character if you are indeed a fool and a wise. Ngayon, ano ba yung wise na sinasabi? Ano yung wise? Yung top honor? Hindi, di ba? Ang definition of wise in biblical terms, sabi nga is, it's the ability of a person to apply the spiritual truth in his life's decision. Ulitin ko, yun yung abilidad ng isang tao na ma-apply ang spiritual truth or lahat ng salita ng Panginoon sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Then, if you're able to do that, you are wise. Okay? Yung pangalawa naman, what is a fool? Fool is of course a person who has no ability or meron siyang inability or kung hindi man is nire-refuse niya. Intentionally nire-refuse niya na i-apply ang spiritual truth sa kanyang decision sa buhay. So now, can you start thinking, yung mga decision ko ba, is it aligned with the will of the Father or is it decision ko lang? Okay? So tingnan na, bukod doon, meron doon sa dulo na sinasabi na merong bahay. So inihalin tulad ang isang wise na tao sa isang tao na nagtayo ng bahay na ang foundation ay rock. On the other hand, yun ang tao na nagtayo na ang foundation na ay sand ay isang pool. So yun pala mga taong nakinig, like now, ang mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon, you have two options again, whether to apply the Word of God or not to apply the Word of God. And if you do so, ito daw yung katumbas nyo. So you will also notice that there is one thing common sa dalawa, merong storm. Tama ba? Pareho binagyo, hindi lang masyadong evident yung bagyo sa kabila. But pareho silang binagyo. So ibig sabihin, lahat tayo, mga pa-Kristiyano, mga pa-hindi, mga nandito, lahat, lalo na mga even tayo pala, ay entitled din or may malaki din ang posibilidad or every day we will face a challenge in our life. Laging may bagyo. Laging pwedeng may mangyari kapag ikaw, even kahit ikaw ay puno ng salita ng Panginoon. So let me move forward. Mabilis lang to. There are 4 things that God wants us to do for us to become wise. Una, teka lang. Yan. 4. Number 1, the letter W. W
para daw tayo ay maging wise is wholeheartedly accept Jesus as your Lord and Savior. Bakit ko nilagay na wholeheartedly? Kasi kapag our life begins only when we accept Jesus Christ in our life. The true meaning of life. Ano ibig sabihin ko? Na lahat naman tayo nakakakilala kay Jesus as Diyos. Diba? Even yung mga, lalo na siguro yung mga Christians, of course, yung mga Christians, they believe, kahit na hindi pa tayo born again, naniniwala tayo na meron Jesus. Jesus na Diyos, Jesus na nagpakapako. But, iba ang naniniwala lang sa tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Bakit? Alam niyo ba na, binabasa akong article, hindi ko alam kung sino nag-post sa inyo, na sabi, sa hell daw, ay doon din ang mababait. Sino nag-post nun? Sa hell daw, doon din ang mga magagalang. Sa hell daw, doon din ang mga pasawa, ang mga, lahat ng positive. Pero, wala silang Jesus. So kahit pala, ikaw pa ang pinakamabait, pinakamagalang, pinakamatalino, lahat na ang pinakagwapo, pinakamaganda, lahat na ng positibong maganda na pwede kong ma-describe sa'yo. But if you don't have Jesus in your life, you are still bound to hell. Okay? Ngayon, if you will wholeheartedly accept Jesus, then sabi sa, I think Proverbs 6:10, or let me check. Sa Proverbs, that the fear of the Lord is the beginning. Proverbs 9:10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano yung tinatawag na fear? Kasi nagiging wise ka daw kapag ikaw ay nagsisimula na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ano yung tinatawag na banal na pagkatakot? Ito ba yung takot ka? Kasi, hala Lord, ako yung mapunta sa impyerno. Hala Lord, baka ako yung mapalo mo. No. Reverential fear is you have this fear na masaktan ang Diyos na nagmamahal sa'yo. Could you imagine, let me just make it straight, na tayo naman hindi na bago. But we know that it is only through Jesus kaya tayo nakaka-experience ng ganito. Kaya naging posible sa atin na makangiti, na maging masaya ang buhay natin, magkaroon ng directions because of Jesus. Because we're all bound to hell. We're all bound to destruction. But thanks be to God, kailangan niya hubarin ang pagiging Diyos niya at magkatawang tao at ibigay ang kanyang buhay para lamang tayo masig. So even lahat ng mga ginagawang kabutihan, kabaitan ng isang tao, but without accepting Jesus Christ as His Lord and Savior, you will never be. You are not considered wise. Okay? So that's number one, wholeheartedly accept Jesus. Pangalawa is it's intentionally apply the Word of God. Bakit ko nilagay ang intentionally apply the Word of God? Kasi, madaling mag-apply ng salita ng Diyos kapag ang mga kasama mo ay mababait. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Parang kapag ang kasama mo lagi ay mabait, parang ang daling maging mabait. Diba? Kapag ang kasama mo ay masungit, ay parang ang daling din maging masungit. Eh kasi lahat ng mga katabi nyo ay mababait. Diba? Lahat na mga mag-asawa dyan? Tingnan mo nga yung asawa mo. Diba? Kapag kayo ay, kaya ako sinasabi, wala mo na, mga mamaya na kayo mag-away, ay, wala na kayo magtitirigahan. Okay, ibig sabihin, you need to intentionally apply the Word of God kasi it should be coming. Now, you are decided to apply the Word of God regardless of the circumstances, regardless of the people around you, regardless ng sitwasyon, you are intentional na i-apply ang salita ng Panginoon. Not just because you are in the church, not just because mababait sila, not just because kami ay nasa BS, kasi ang totoo naman ang galing maging mabait pag nasa loob ng BS. No. Pero pag nasa labas ka, we need to intentionally apply the Word of God. Okay, kasi sabi dito, ayun, intentionally because whenever you are intentionally applying the Word of God, then you are choosing Jesus and you are wise. So pag automatic, sa lahat ng decision mo, naguguluhan ka. But does it bring glory? Eto, even myself, this is always my self-assessment. Kasi hindi naman lahat nasa Bible, yung mga every small details ng buhay natin, no? But if you are in a situation
makipaghawakan sa boyfriend ka ng kamay habang nagwagalang ang holding hands well, gano'n. Ang lagi ko tanong, does it bring glory to God? Eh, bakit kasi ano si Jesus talaga? Di ba? I think this is just a matter of checking, does it bring glory to God? And even sa aming pamilya, we spoke about it, na ang aming vision, because of the training that we had kay Sis Lady, ang aming vision pamilya ay whatever decision you make, does it bring glory to God? So, kapag kami nag-aaway ng anak ko, nag-usap kami nag-aaway kami. Dahil ko tawa siya. Like ko inisip niya, does it bring glory to God? Sabi ko, whenever you're saying things against me and also nag-shout ako, does it bring glory to God? So, it's also valid for us to always assess ourselves na, am I aligned to the will of the Father? So, if you will always ask yourself, does it honor and bring glory to God? So, kung meron kayong mga desisyon na, hindi ko okay naman to kay Lord, di ba naman ako ginagawang masama? You always check, does it bring glory to God? Does it give worship to the living God? Because it's the purpose of our life. But whatever we do, even mag-alaga ka ng bata, abay, of course, it brings glory to God because the love is there, because the passion is there. So anything na ginagawa natin na nakaka-highlight, na nag-glorify ang Diyos, then that means that you're aligned to the Word of God. Amen? Okay, next. Alam na aking ano Pangatlo is, and also when you are intentionally applying the Word of God, ito yung isang bagay na na-realize ko. May mga Kristiyano na lagi sila nagtatanong sa akin, ayun mga kapatiran, mapawala lang dito. Sabi niya, Pastor, ako ba'y saved na? Kasi feeling ko, nagkakasala ba? Kung feeling ko ganito-ganito, pa-saved na ba ako? And then, doon ko na-realize na may isa palang bagay na gumugulo sa isipan ng isang tao na hindi pa natumanggap ni Jesus Christ, pero hindi pa sumusunod ang buo ang kalooban. Alam niyo kung ano? Insecurity. Kapag ikaw ay gumagawa ng mga bagay na alam mo hindi pa align sa salita ng Panginoon, yung para bang meron ka nababother ka rito na, hala, ako ba'y saved na? But, just be reminded again that our salvation does not come from us. It's only by the grace of God. However, if you will accept Jesus Christ wholeheartedly, it should have impact in your life. It should be transformation sa iyong buhay. Dati, kapag gumagawa ka ng isang bagay na hindi align, haliwali. Wala namang nakakita sa akin. But now, pag meron ng krok sa puso mo, praise God. Pag meron ng pitik sa iyo na, hala, ba't parang hindi na ako masaya? Praise God, because the Holy Spirit resides in you. Diba? So, yun. And whenever we choose to apply the Word of God, it brings us security, not just because sumusunod tayo, kaya tayo maniligtas, but it brings us security na tayo ay align sa nais ng Panginoon, di ba? And one week pa, may kapatiran tayo na, alam niyo, na parang minsan sasabihin mo, ang hirap sumunod sa Panginoon. Yung mga bago ka, di ba? Parang feeling mo, ang hirap sumunod sa Panginoon, parang sumusunod ba ako sa mga batas, yung parang napag-usapan sa prayer meeting or something. But based on my experience, ang nakita ko, na hindi mo pala, na you will not focus sa kung sinusunod mo ba ang salita ng Diyos. But rather, you will focus on the character of God. That once you focus sa character ng Diyos, at least talagang you seek Him. It goes to number 3, seek Him continuously and intimately. Once you seek Him, na talagang siya yung nagiging tibukin ng puso mo, siya yung hinahanap mo, siya yung gusto mo, anything about God, hindi kahit sabihin banal ka, baka lumagpas ka pa sa langit, basta pag siya yung naisin ng puso mo, ang nangyayari ay, hindi mo napapansin, yung mga kilos at yung mga desisyon mo sa buhay, ay naaalay na automatically sa nais ng Panginoon. Hindi mo napansin na, hindi na pala ako nag-ayusi. Hindi mo pinlano. Meron iba na nagpaplano ka, okay, I'll give this up for Jesus. Pero mas madalas na hindi mo napapansin na ang Diyos mismo talaga ang kikilos para mawala yung mga bagay na hindi ka nais-nais because you are seeking Him continuously and intimately. Tama ba? Di ba parang, salamat, akala ko noon, napakahirap sumunod sa Panginoon kasi ang daming bawal eh. Pero alam niyo sabi na, kaligayahan ko ang sumunod sa Panginoon. It is my delight.
ang laging malugod siya. Kaluguran mo ang laging ma-please at laging makasunod sa kalooban niya. Hindi mo na iniisip na yung, bakit kailangan ko hindi gawin to, but ang nasa isip ko na is kailangan kong gawin ito para sa Panginoon. Tama ba? Nagkakaroon ng shifting from your focus to stop doing what is wrong, and it's being shifted to this is what I want to do to please God. Kaya yung mga yun, but the good thing is, sabi nga diba sa Matthew 6:33, if you seek God and His righteousness, His kingdom and His righteousness, automatically, lahat yun inaayos na ng Panginoon yung mga bagay na gusto mo ayusin sa buhay mo. Amen? Okay. Now, let me go to the third point. Sabi ni seek Him, it will not. So, kapag tayo pala nakikinig, gawin ka, kapag tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, there's always, meron, hindi na-reveal ang Holy Spirit sa atin. It should not stop from here. Hindi pwedeng dito ka lang titigil. Kasi again, hindi pa wala pa rito ang application ng salita ng Panginoon. Unless you narinig mo na you need to forgive, you forgave, then you apply the Word of God. But then when you see that person, do you really forgive? Or baka naman sa salita mo lang siya pagdating mo, ano nga pa rin sinanggotan pa rin siya, no? But again, when you seek the Word, when you seek Him continuously and intimately, you are being wise kasi alam mo na na-align ka sa nais ng Panginoon para sa iyo. Okay? And sa huli is, letter E, expect storm. Actually, nilagay ko na storm. Pero naligalis ko, parang negatibo naman ang storm. Kaya pinalitan ko na expect testings or trials in your life. So kahit pala tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, very punong-puno ka ng salita ng Panginoon, of course, you will not be exempted sa mga challenges ng buhay. And minsan nga, the more you get closer to God, the more you will experience testings. Kasi, why? Because only through the storm, your foundation will be revealed. Only when you are being tested, and when you are in these trials, the foundation of your faith, the foundation of your life will be revealed. Pansin natin, umatin ka sa gawain, solo mo lahat ng Bible verses sa sobrang in love mo. But when you are tested, that's the time that it will be revealed kung talagang you apply the Word of God or not. Tama ba? At alam nyo, the Word of God is really powerful. So let me go to the next one. Ayan. So only then, the foundation will be revealed whether it's you are, ikaw ang foundation mo ay rock. And of course, alam natin ang ating batong sandigan na hindi nagigiba ay si Jesus lang. Kaya nasabi sa kanta kanina, walang mahirap. Hindi ko kaya natin mataas. Walang mahirap. Kasi kung pag alam mo na ang foundation, na ang tinatapakan mo ay ang foundation ni Jesus Christ, no matter what, anumang sitwasyon mo ngayon, anumang pinagdadaanan mo, anumang sakit na nandyan sa puso mo, anumang mga isipin na nasa isip mo, if you know that the foundation of your faith is upon the rock of Jesus Christ, alam mo na walang mahirap. Tama ba? Kaya we are being reminded that let's be wise. God wants us to be wise because first thing is we know that our foundation is right. But come to think of it, if you are experiencing any storm or any trials or any challenge you are having in your life right now, can you assess ano nga ba ang ating reaction? Are you still worrying? Nag-worry ka pa rin ba? Or are you still, hindi ka pa rin mapakali? Or are you still feeling bitter, feeling sad, feeling na for so long? Well, if that's the case, you better check where is the foundation of your faith. You better check where is the foundation na iyong tinatayuan. So let me add this point. Our ability to apply the word depends on the foundation of knowing Jesus Christ, our rock and salvation. Sabi sa Psalm 62:6, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Ito po, gusto kong iparealize sa inyo. Ang salita ng Diyos ay sobrang powerful. Who believe on that? Sobrang kapangyarihan na
ng Diyos. However, before it get manifested, you have to do something. Napansin nyo, sa Bible, sino itong mga sampol ng tao na bago kumilos ang Diyos, may mga ginawa sila. Sino ba yun na? Si Moses. Di ba si Moses is a man of faith? Tama? Nung time na hinati ang dagat, anong ginawa ni Moses? Kailangan niyang itaas ang kanyang tungkol. So he did something before the power of the word. Sabi ng Lord, ililigtas kita, anong bahala sa inyo? But you, bakit kailangan pang utusan ng Panginoon si Moses na itaas? Pwede naman, ting, split ko. Pero hindi. Kasi gusto mo ng Lord na sumunod ka. Sumunod ka sa Kanya, and then after you obey, then you will see, and you apply the Word of God, you apply the truth in your life, then the power of the Word will be manifested. Ay, kanya ng mga taga-Banyas. At pangalawa, welcome po, bro. Bro, assistant. Pangalawa is, sino ba yung mga tao sa Bible na kailangan may gawin? Bigyan niya ako. Sino? Si Mary, yung ni Lazarus. Diba? Ano sabi? Buksan niyo yung alisin niyo yung pinto, yung bato. And then, the power of God is manifested. Lumabas si Lazarus at nabuhay. Ano ba? Sino pa? Si Joshua. Bilhin nyo, inutusan ni Lord si Joshua na sabihin mo dyan sa mga pari mo, mga priest mo na itapak muna nila yung kanilang paa sa ilog para mag-stop. Diba? Ibig sabihin, na with the power of the word to be manifested, we have to do something. So, yan. Sabi dito, ay, alam mo na wala yun. Wala siya. Basta yun, na kailangan pala, the power of the word is manifested, but before God do something, kailangan na meron kang gawin. Okay? So alam ko na meron tayong iba-ibang sitwasyon ng buhay right now. Pwedeng financially challenging, o kaya emotionally, sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, name it, and even ang problema ng mundo. Di ba may tilting na nangyayari, climate change, ang mga nangyayari na natin may paliwanag. And if your foundation is just on the sand, magigiba ka. Para nga mawawari na, katapusan na ba? Kung darating na ba ang Diyos? But if your foundation is with Jesus Christ, even death will not separate, even kamatayan, hindi ka matatakot. Amen? Kasi you are excited. I mean, ano ka naman ang mangyari, magkagera man or whatsoever, you know when you believe na ano man ang mangyari sa buhay mo, you are with Jesus Christ. Diba? Dito yung maraming tao, even hindi pa ako seryoso, yun isa sa takot ako, yung may mawala sa buhay. Even, hindi lang sa iba, matakot akong mamatay din. That's the reality, di ba? Takot tayo mamatay kasi yung iiwan ko, kasi yung insurance, so and so, o paano yung lahat-lahat. But if your foundation is kay Jesus Christ, maraming mga nawawala that they are still in peace, and they're still at peace, because they know that the pain will be over, and because they will have life with Jesus Christ. Diba? Kaya you will have this peace na no matter what, anumang sitwasyon ng buhay mo, you are still confident because you are not confident with the people around you. You will never be confident on your assets, anong meron ka, on your kayamanan, but your confidence will only be through Jesus Christ. Amen? And so now, let me just end this up with this. Sabi ni Pastor Jenman, today I choose joy. Ako, ang sabihin ko, Lord, every day, I will choose to be wise. Kailangan nating araw-araw humingi ng biyaya sa Lord para tayo ay maging wise. And how to become wise? First one is wholeheartedly accept Jesus Christ. Merong isang
kilala niyo siya, can you, may tayo pa ako for 5 minutes. Can you play that, please? Can you share lang ni Kuya? This is all sorry, hindi ko po sila na-orient. Ako yan. I just want you, I think yung iba sa inyo nakapanood na ito. But this is why I'm saying that we have to wholeheartedly accept Jesus Christ. Kasi our life will only make sense if we have Jesus in our lives. Dahil darating ka sa point ng buhay mo that you will be pagod na, paulit-ulit na lang, nasasaktan, nahihirapan, kahit pakaramdam mo nakakilala ka na sa Diyos. But now, this paki-play na lang. Hindi ko lang kung siguro napanood na iba sa inyo ito, makagatagal na ito. Hindi lang araw-araw sa pinsin na para naman makahabol ka sa ibang stage. Kahit ano yun, kahit sabi niya hindi na namin gagamitin yung ibang stage. JE1 din. JE1 din naman. Yung alin? Yung lovely. Lovely. Tsaka yung galing. So, siya po ay si Philip Chita lang. Siya po ang pinakamayamang tao sa Singapore. And ang kanyang worth value is nasa 4.something billion dollars. Ganun kalaki ang value niya. But he accepted, ano po yung advice, kung hindi siya nagsiyak sa Chinese sila. Hindi, ang sabi lang niya is, na best advice na maibibigay ko para sa mga kabataan is, there's a missing piece in my life, and that is Jesus. Na my life, parang naging kompleto lang ang buhay niya if you have Jesus Christ. So kahit pala, ano ang sinasabi niya na it is not my richness, hindi ang aking kayamanan, hindi ang aking posisyon, hindi ko ano ang meron ako, ang nagbigay sa akin ng kabuuan, kundi ang pagkakaroon ng Jesus Christ sa buhay. That made me whole. So sa umagang ito, let me all invite you to all stand up, and we will